Dami na kaya kong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit nga diabetes, inom na pod ka mo DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Pasait sa mga utikan. Ang mga warenon, madigon, abukuhan, paspasait pag-ani, pasi mga damo, hasakit, aaptik barat, Rexodol Forte, aptik barat, kontra hasakitan ulo, sakitan lawas, hirana o pugat, Rexodol Forte, aptik barat, paupat. Hindi labyan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexodol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Our town, our radio, Radyo natin. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo natin nationwide. Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Masustansyang hapon mga kanutrisyon, alas 3 na, kaya naman tumutok na at lakasan muna ang volume ng inyong mga radyo. Dahil magkakasama ulit tayo para sa panibagong linggo para talakayin ang mga interesting na usapin on all things nutrition. Oras na naman para simulan ang paborito nyong programa tuwing Miyerkules ng hapon, ang One Nutrition, One Nation. Ako po ang inyong host, CJ Aguinaldo, ang Communication Development Officer 2 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Napakikinggan tayo sa 50 Nutri-Eskwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Kaya naman, saan man kayo naroroon, siguradong lagi kayong updated sa latest happening tungkol sa nutrisyon. Mga kanutrisyon, alam nyo ba na nakararanas na ang Pilipinas ng triple burden ng malnutrition? Hindi na lang pagkabansot, pagkapayat at kakulangan sa sustansya ang nutrition problem na kailangan nating sugpuin. Kasama na rin dito ang sobrang pagbigat ng timbang. Nakikita sa isang national survey na sa lahat ng age groups, parami ng parami ang nagiging heavy gut. Kaya naman, mahalagang maagapan ang problema sa pagkakaroon ng labis na timbang habang maaga pa. Samahan niyo kami mamaya sa technical segment dahil pag-uusapan natin ang child obesity at ano ang maaaring gawing ukol rito. Abangan yan mamaya. Tutukan naman natin ang mga programang pangnutrisyon na isinasagawa ng iba't ibang organisasyon at ahensya ng pamahalaan sa Nutrition Update segment. Gagabayan naman tayo sa mga tamang habit na dapat isabuhay mamaya sa Nutrition Habit for Life segment. Para sa ating mga tagapakinig na mahilig magluto at kumain, di pwedeng makaligtaan ang patok at masarap na recipe mula kay Recipe Princess Raquel Cordero. May mga katanungan pang nutrisyon bang bumabagabag sa inyo sa tuwina? Sasagutin yan sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. Mag-comment lang sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation Radio Program at ng inyong mga Nutri-Eskwela radio stations at bibigyan linaw namin ang inyong mga katanungan. Stay tuned at susunod na ang nutrition updates pagkatapos ng ilang paalala. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano ang bago pagdating sa nutrisyon? Ano ang mga programang pangnutrisyon ang kasalukuyan na umiiral sa ating bansa? Sama-sama nating alamin yan dito sa bago nating segment, ang Nutrition Updates. Kasama natin ngayong hapon si Mr. Caio C. Monato, Training Specialist 2 mula sa National Nutrition Council upang magbahagi ng update ukol sa Philippine Nutrient Profile Model at ano nga ba ang ambag nito sa nutrisyon at kalusugan ng mga Pilipino. Magandang hapon, Caio. Ano ang nutrition updates na hatid mo sa amin ngayong hapon?
Hi, Mas CJ, tungkol sa Philippine Nutrient Profile Model, ang hatid kong update sa ating lahat ngayon. Interesting ang update na hatid mo. Simulan na natin kayo. Una ay, ano ba ang Philippine Nutrient Profile Model o ang PNPM? Yes, but let me start po by quickly stating what a nutrient profile model is. A nutrient profile model is a tool for food classification. So there is something we call nutrient profiling, which is what having a nutrient profile model paves the way for. It is a scientific method for categorizing food and beverage items according to their nutritional composition, kung ano yung mga nutritional content nila. So in simple terms, when we have a nutrient profile model, through this model ay nagkakaroon tayo ng paraan upang maklasify ang mga pagkain at inumin kung masyado ba silang mataas in terms of calories, energy, saturated fats, trans fats, sugar at sodium vis-a-vis existing recommendations, based on existing recommendations. These are our nutrients of concern kung tawagin natin. And we have nutrient profile models kasi that are available and are being adopted naman by other countries. So this isn't something new na. We have the Western Pacific region nutrient profile model. We also have models from Southeast Asia, European, and we also have PAHO, the Pan American Health Organization model. But yes, we have different models. But since a nutrient profile model, we really have to consider dapat tinitingnan nito yung locally available foods, the nutrient needs of the specific population, dietary patterns, cultural patterns. Marami siyang consideration that are context-based. Thus, here comes the need for the Philippines to have its own model. So thus, we are developing the Philippine Nutrient Profile Model. But it's not yet adopted. I'm saying na hindi pa siya kasi it's not yet adopted in the Philippines. But we are hoping na ma-adapt na rin natin ito very soon here in the Philippines. The model will really be a tool for to guide the Filipino population, or perhaps the efforts of the Philippine government towards promoting good health among children. And also, this will guide food manufacturers as well, into providing healthier food choices for the Philippine population. Bakit binubuo ang PNPM? Ano ang inaasahang magiging ambag na tool na ito sa improvement ng nutrition situation ng mga Pilipino? Yes, in the Philippines, Ms. CJ, we have observed, as we all know, we have observed a rise in overweight and obesity prevalences across all age groups throughout the years, especially children din. And analysis of the current food landscape here in the Philippines shows na meron tayong tinatawag na obesogenic environment. What do we mean by when we say obesogenic environment? Obesogenic environment, yung environment natin sa Philippines promotes being obese, yung environment natin. And the landscape analysis shows that, the scientific analysis shows that. Now, with the adoption and approval of the Philippine Nutrient Profile Model very soon, we hope to transform yung tinatawag nating obesogenic environment, the current obesogenic environment, into a healthier food environment. This is one of our efforts into making a healthier food environment for everyone. So when we say a healthier food environment, it's one that promotes the consumption of healthy diets along with the promotion, of course, it's a complementation pa rin of increased physical activity and healthy lifestyles. Now, primarily, nutrient profile models are used to classify foods and beverages which are eligible for marketing for children. As I've mentioned kanina, meron mga existing models, and this is the primary uses of those models. Most of those models, and the use of nutrient profiling is a means for assessing kung pwede ba itong i-market to children, and for other purposes would also become a driver for food reformulation. As I mentioned earlier, this will guide our food manufacturers to reformulate yung mga products nila to become healthier. But the nutrient profile models can be used pa rin naman for other things after suitable testing and validation. Again, it's always context-based, it's always scientifically proven. So that's why there is a suitable testing and validation pa rin. And that's what we are doing ngayon. That's why we are not yet adopting the Philippine Nutrient Profile Model, because we are undergoing the model into scientific analysis.
Mr. Caio, ano naman ang mga ahensya at organisasyon ang tulong-tulong na nagsasagawa ng implementasyon nitong PNPM? Okay. So we're not yet implementing the model, no, Ms. CJ. But the National Nutrition Council led the formulation of this model in collaboration with DOST, Food and Nutrition Research Institute, no, years ago, last 2020. At dahil we want the model to be really based on the Philippine context and has undergone scientific and systematic development. Currently, it bleeds through 2023, and now fast forward to 2023. Currently, we are working together, all together now with the Department of Health. Being the NNC is the attached agency by the DOH. We have DOST FNRI pa rin, the World Health Organization Philippines Country Office, and the Nutrition Foundation of the Philippines in reviewing and finalizing yung ating nutrient profile model. But in the process, we have worked with various government agencies, non-government agencies, organizations, other stakeholders, no, to really gather their inputs on the model. So talagang tulong-tulong tayo dito because again, we as what the National Nutrition Council continues to advocate, no, it's always complementation, coordination, and working together, no, into achieving bigger things. Huling katanungan na, Mr. Caio, ano-ano ba ang mga hakbang na ginagawa sa ngayon para tuluyang mabuo ang PNPM at ma-implement sa ating bansa? Yes, no, madami tayong ginagawa again, no, because we want the model to be scientifically and systematically developed, no, based on evidence and science. We have recently conducted a stakeholders consultation last September 26, no, which invited various local stakeholders in the Philippines to provide comments on the nutrient profile model, on the Philippine nutrient profile model, and we garnered wonderful and meaningful insights, no, and comments on the model, which we are now considering in revising the model. The model will still undergo series of consultations, no, in different levels in order for this model again to be systematically and scientifically developed. This will include, no, a possible public consultation in the very soon. Once you would be able to enhance the model, no, very soon we will be holding a public consultation to garner insights sa lahat ng ating mga kapwa Pilipino. Kayo yan, ating mga listeners sa ating Nutrizuela community radio stations, and I hope you will be providing comments on the model. No? So please stay tuned sa National Nutrition Council Facebook page. We will be announcing that very soon. So after thorough evaluation and consultation with different agencies, no, and decision-making bodies, we hope to finalize and adopt this Philippine Nutrient Profile model very soon. Maraming salamat, Mr. Caio Monato, sa ibinahagi mo na good news ukol sa Philippine Nutrient Profile Model o ang natawag nating PNPM. Malaki talaga ang maiaambag nito sa pagpapabuti ng kalagayang pangnutrisyon dahil makakatulong talaga ito, no, sa pagpopromote ng healthy diet sa publiko, lalo na sa mga batang Pilipino. Thank you, Ms. CJ. Huwag kayong aalis, mga kanutrisyon, dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9, panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo, kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kayo pa rin ay nakikinig sa One Nutrition, One Nation na pakikinggan sa 50 Nutri-Eskwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Ang ating Nutrition Habit for Life ngayong linggo ay hinay-hinay sa pagkain ng maaalat at matatamis. Tama ang narinig nyo, mga kanutrisyon, kailangan ng bawasan ng pagkain ng mga highly processed at sweetened sugary products. Kasama na rito ang paglimita ng sobrang pagbudbod ng mga pampalasa sa ating mga niluluto. Talaga nga namang mas napapasarap ang ating kain dahil sa mas malasa mga pagkain ginagamitan ng dagdag na asukal at ng sodium o asin. Kaya lang, ang pagkain kasi ng sobrang maalat at matatamis ay
Kaya lang, ang pagkain kasi ng sobrang maaalat at matatamis ay may masamang epekto sa katawan habang tumatagal. Alam nyo ba na ang asukal na nagpapatamis ng mga inumin at pagkain natin ay mataas sa calories dahil halos 20 calories agad ang meron sa bawat 5 grams o isang kutsaritang asukal. Kasama rin sa pinalilimitahan ang sugar content ng mga packaged food and beverage gaya ng sweetened na pagkain at inumin, 3-in-1 coffee, candy, ice cream at iba pa. Pero tandaan na walang sustansyang nakukuha mula sa mga refined sugars na ito at nagdadagdag lang sa calories na kinakain mo na isang factor sa pagkakaroon ng mataas na timbang. And speaking of packaged and processed foods, pinaghihinay rin ang pagkain ng mga ito dahil mataas rin sa sodium o yung nagbibigay ng maaalat na lasa sa mga pagkain. Kaya para maiwasang bumigat ang timbang dahil sa labis na calories mula sa sweets at tumaas ang blood pressure dahil sa mataas sa sodium intake, heto ang mga tips na kayang-kaya niyong sundin. Una, tubig na lang ang inumin kesa sa mga soda, juice at soft drinks. Ikalawa, kapag magluluto, subukan niyo ang alternatibong pampalasa maliban sa asin at asukal gaya ng bawang, sibuyas, laurel, luya, star anise, tanglad, unsoy at kalamansi. At ikatlo, basahin ang nutrition labels ng mga produkto para ma-check kung mataas ba ang sugar o sodium content bago bilhin. At yan ang ating nutrition habit for the week. Diyan lamang kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nation. Narito na ang bida ng ating episode ngayong hapon, ang technical segment kung saan hihimay-himayin natin ang iba't ibang usapin ukol sa wastong kalusugan at nutrisyon. Mga kanutrisyon, sino ba sa atin ang hindi natutuwa o nakukyutan sa mga batang siksik at mabilog ang mukha? Naku, ang ibang pa nga ay di papigil na pisil-pisilin ang mukha at braso ng mga batang ito. Taba-ching-ching nga ang naging bansag ng iba kapag siksik, chubby o mataba ang katawan ng isang bata. Maaaring cute na cute sa paningin natin kapag ang isang bata ay mataba, pero sure pa ba kayo na sila ay lumalaking healthy? Naku, exciting ang episode natin ngayon. Huwag na nating patagalin pa upang sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa child obesity. Makakasama natin ngayong hapon si Dr. Shoksan Chan Kua, Chief of Pediatric Endocrinology Section of Cardinal Santos Medical Center at board member ng Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity. Magandang hapon sa iyo, Dr. Kua, at welcome sa One Nutrition, One Nation. Dok, unang katanungan, ano po ang child obesity? Paano natin masasabi na ito ay isang disease na? Okay. Child o childhood obesity ay tumutukoy sa isang bata na may labis sa taba sa katawan. Ibig sabihin, mabigat ang timbang dahil sa sobrang taba. Itong disease kasi yung pakataba, lalo na yung mga taba sa tiyan natin, no, malaking tiyan, usually associated o makaroon siya ng maaga ng sakit katulad ng diabetes mellitus, sa heart disease, antapresyon o mataas ang blood pressure at ibang-ibang uri pa ng sakit. Noon nangyari yan sa matanda. Pero ngayon, dahil sa taba, nakikita namin na yung mga sakit ng matanda sa bata. Karamihan, after 10 years old, bagong 20 years old, meron na yung may sakit sa diabetes o kaya high blood pressure o kaya may problema sa mga cholesterol, mga fat sa ugat natin. Kaya sabi natin, kung sobrang taba, lalo na yung taba ay malaking sa tiyan natin, medyo ingat. Makaroon ng sakit, ibang sakit pa. Obesity now
ay isang sakit na din, no? Ikalawa po, Doc, gaano na ba karami ang mga batang Pilipino ang nakakaranas nitong child obesity? Ilan na po ba, Doc, ang mga obese po dito sa ating... Kung base sa FNRI, kung maliit pang bata, 0 to 2 years old, mga 3.6, 3 to 4% lang. Pero kung mahigit sa 3 to 5, tumataas na to 5.6% or 5 to 6%. Pero after 5, talagang tumataas na. 5 to 10, approximately 14%, ranging from 10 to 17.7%. No? Ibig sabihin sa 100 ng bata between 5 to 10 years old, abot ng 14 na ay mataba. Kung sa age group ng 10 to 19 years, average is 13%, ranging from 11 to almost 16%. Also, dumadami. Kung sa clinic namin, pediatric endocrine clinic ngayon, linggo-linggo meron kaming referral na bagong pasyente na mataba. Yung iba dumating, mataas ng asukal sa dugo, diabetes na. Yung iba, may cholesterol problem. Nalaman after blood test. Yung iba nakaupo, hinihinga na. So dumadami na. So gusto natin maiwas child o childhood obesity. So ayaw natin sobrang taba ang bata natin. At saka napansin namin, reported by FNRI din, mas mataas in urban. Ibig sabihin, cities like the city in Metro Manila kaysa rural sa probinsya. So, mas madami. Hindi naman ibig sabihin sa probinsya walang matabang bata. Pero mas madaming matabang bata sa city. Lalo na sa NCR. Ano-anong factors po bakit nagiging obese ang isang bata? Sinasabi natin, number 1, yung genes, yung lahi. Lalo na kung meron matabang magulang o matabang lolo-lola, mas mataas ang risk sila makaroon ng matabang bata. At siyempre yung contribution ay sa kapaligiran, maaga nakaroon ng mga nagbabago sa pamumuhay. Ibig sabihin, hindi malusog o hindi tama ang pagpili ng pagkain at sobra o labis na dami ng pagkain. So mga bata ngayon, so madalas tayong kumain na too much, sobrang dami ng fast food at malaking portion, no? At umiinom ng sobrang matamis ng drinks, added sugar. Honestly speaking, ang Pinoy talagang mahilig sa matamis, madaming carbohydrates, mahilig sa maalat, at siyempre yung prito, mantika. So gusto natin matuto kung paano tama ang pagkain para enjoy tayo ng pagkain at hindi tayo makaroon ng sakit na maaga. Ano ang epekto ng pagiging obese sa murang edad sa health and lifestyle ng bata habang siya po ay lumalaki, Doc? Base sa mga study, ranging from 50, even up to 75% ay magiging mataba adults kapag lumaki na. Kunyari, 5-year-old to 7, mataba, the chance of becoming mataba na adult, maari mga almost 50%. Pero kung lumalaki na ang bata na adolescent na, let's say 12 to 15 and about, ang chance na lumaki na as taba na adult ay maari 70 to 80%. Lumalaki talaga. So gusto natin maiwas ng sobrang taba at young age. Tama lang ang timbang ang gusto natin. Dok, gaano karami lang dapat ang kinakain ng mga bata? Dapat alam at tandaan natin ang pinggan Pinoy. So, di ba, pinggan Pinoy, kalahating ang prato, sana, gulay at
prutas at 1/4 ay carbohydrates. At yung carbohydrate, pwedeng naman kanin, noodle, mais, oatmeal, tinapay, lalo na yung oatmeal, whole wheat, at yung 1/4 ay protina. Pwedeng galing sa hayop, like chicken, pork, o baboy, pwedeng ding isda, o kaya galing sa plant, yung halaman like sitaw o munggo. So tandaan natin pinggan Pinoy. At siyempre emphasize natin balanced diet. Ibig sabihin, carbohydrate tama na ang portion, wag sobra. At yung protina katulad manok, baboy, isda o sida, bongo, meron din, 1/4. At wag nating kalimutan yung gulay at prutas. Pagtikim-tikim natin maaga yung bata na yung lasa ng gulay kahit konti para masanay. At siyempre kung anong in season yung fruits, yung prutas, patikim din natin sa bata habang maliit pa sila, mas madali matuto. Hindi sila kakain agad. Pero patikim minsan, sabi natin, kailangan 10 beses para masanay yung lasa. So, wag natin sobrang pilit na madami. O, tikim-tikim. O, walang tikim, hindi masasanay. So, pagtikim kahit 3 teaspoon, kutsarita. O, next time, o, halo mo sa gusto niyang pakain para masanay. Okay? Ano naman ang mga dapat iwasan para hindi na humantong sa child obesity? Ano naman po ang dapat ipakain sa kanila? Number 1, it's sobrang tamis ng inumin o katulad soft drinks o kaya matamis na iced tea o milk tea o kaya yung mga makabili ng donut. Hindi naman ibig sabihin hindi ka makakain. Pwedeng kumain minsan-minsan, pero wag tayong madalas. Meron kaming pasyente, actually, late adolescent, medyo going to adult na. One time na teleconsultation sa akin, Doc, uminom ako ng soft drink 5 sa isang araw. Araw-araw. Siya, nakaroon ng diabetes, tumaas ang blood sugar after 1 buwan. So, pwedeng mangyari. Meron din kami pasyente, 5 taon, uminom siya ng madaming gatas, abot na 80 ounces of milk sa isang araw, 24 hour. Tapos pumunta siya sa preschool, nakadalawang pack ng sugar commercial fruit drink. Nakadalawang pack. Tuloy, sa ihi niya, may asukal din. So, nag-refer yung pediatrician sa akin. Ako yung pediatric endocrinologist dealing with hormone, diabetes, etc. Nako, sa ihi niya, may asukal. Dapat walang tayo asukal sa ihi natin. Okay? So, iwas natin yung sobrang matamis ng inumin at pagtikim, minsan okay. Wag naman natin ng araw-araw at more than 1 in the day, hindi okay. So, mas magandang magturo tayo ng tao o lalo na mata. Masanay uminom ng tubig. Malinis ng tubig. It's good for our body, good for our kidneys. Ano dapat ang sinasabi natin yung pagkain. So, di ba? Balanse. So, kung yung pinggan Pinoy, so merong konting carbo, hindi sobra, o 1/4 lang, may protein, protina, at may gulay at prutas. So, for example, breakfast, almusal, pwedeng kung edad niya, mga 4 to 5 years old, isang maliit ng tinapay o kalahating tasang kanin na may itlog o maliit ang piraso ng manok o kaya pwedeng siyang 1/2 cup of fruit o fruit salad, tanghalian o lunch, pwedeng konting kanin, wag naman yung 2 cup. Kung depende sa edad niya, 1/2 to max of 1 cup. May isang maliit ang piraso ng manok o kaya cheese sandwich o whole wheat bread o kaya na
maliit ng saging o small banana. Sa hapunan o dinner, you can have 2 ounces of isang maliit ng pirasong isda. Yan ang source ng protina o kalahating tasa kanin o gulay o madahong birthday, mga green leafy. Merienda. So, pwede naman tayong yung merienda katulad yung kamote o maliit ng carrot o kaya maliit ng saging o isang maliit ng pandesal. So, actually, variety. So, depende sa edad natin, depende sa activities natin. Dok, meron po kasing popular na paniniwala ang mga Pilipino na kapag mas mataba ang bata, mabuting indikasyon ito na kanyang health status. Dahil ibig sabihin ay magana itong kumain. Ano po ang saloobin nyo dito, Dok? Actually, yung tamang o malusok ng timbang ay hindi payat at hindi sobrang napakataba at hindi malaking ang tiyan. Ang katabaan ng tiyan ay nakaka-apekto sa mga tuhod ng lalakad, okay? At mas magiging maagang magsisimula ng sakit katulad ng diabetes mellitus. Ibig sabihin, mataas ang asukal sa dugo, mataas ang presyo ng dugo, sakit sa puso, matabang atay, what we call fatty liver. So gusto natin tamang timbang, hindi sobrang taba. Kasi pag sobrang taba, mas malaking chance makaroon ng sakit ng matanda at young age, mas bata na edad. Yung iba sa adolescent, before 20 years, makaroon na. Yung iba at the age of 30, 20, nakaroon na, imbis na yung sakit lumabas sa 50 years old, 50. So, gusto nating iwas yung mga komplikasyon at yung mga sakit na matanda. Gaano po ka-importante ang daily physical activity para sa mga bata? Physical activities ay napapabuti at sa tibay ng puso at muscle at napapalakas ng mga buto at muscles at magbawasan ng taba sa tiyan. So gusto nating siksik sa muscle at buto, hindi sa taba. So yan ang benefits ng physical activities. Malaking challenge din po ngayon, Dok, ang paggamit ng gadgets gaya ng phone na nagiging dahilan kaya halos nakaupo na lang po yung mga bata. Ano po ang advice nyo naman po, Dok, sa mga magulang tungkol rito sa mga paggamit po ng gadgets? Tama naman na sobrang gadget. So para sa edad ng less than 2 years o sa namin, mga 1 hour at most interaction. Pero pag sobrang ngayon kasi adolescent, madaming online classes. So we cannot say na limit the gadget to less than 2 hours a day. Ideally, dapat hindi mahigit 2 oras sa isang araw. Pero ngayon, kung online, meron din advice ako, payo, kahit nakaupo, pwedeng chair, upuan, o sitting exercise. Habang imbis na fingers lang, minsan wala namang ginagalaw, so pwedeng stretching the arm, pwedeng taas-baba ang tuhod natin, parang nakabisikleta kahit nakaupo lang. So magsimula yung physical activities, so yung mas maganda, magsimula habang murang edad bilang isang bata. So mas madali magturo ng 2 years old kaysa 14 years old. So, makasamang maklaro ang mga magulang. Anak, lakad tayo. Tingnan mo. Jump tayo. Dance tayo. Sayaw-sayaw. So, magturo ng laro, sport o bola. Let's dribble ball. Try. 1, 2, 3. Basta involved din ang parents habang bata pa sila. Pwedeng naman yung physical activities, kahit hindi sports, paglalakad, pagbibisikleta, pag-akyat ng hagdan, pagtakbo, paglukso, o pagsasayaw kahit sa loob ng bahay, o magturo ng simpleng gawain sa bahay din. Pwede din, paglalampaso sa sahig, maglilinis ng bahay kahit yung upuan, yung kama, o
pwedeng din silang maglinis ng sasakyan kung meron at iigip ng tubig o kahit magaan lang o tumutulong sa pagpapaligo ng batang kapatid o kaya pagpapaligo sa aso. Ingat sila with the guidance, tulong ng magulang. So habang maaga pa, so pwedeng natin magturo para meron silang physical activities. You can do that at home. So alam ko sa Department of Health at yung aming PASOOF, Philippine Association for Study of Overweight and Obesity, meron din kami yung exercise is medicine. So mas makatipid tayo, food is medicine. Tama ang pagkain. Exercise is medicine. At huwag tayong kalimutan, sleep is also medicine. Try to sleep early adequately. Kasi ngayon, ang mga teenager, kulang din ng sleep, meron din yung hating gabi. Kung deprivation of sleep, mas mahina ang resistant immunity. At it also affect hormone. Mas maaga makaroon ng problema sa hormone endocrine system. Stress can also cause problem. So it causes also inflammation. So during sleep, sa tulog natin, nakre-repair tayo ng damages of cell. Inaayos natin yung ating cells na may damage. Also, very important, mahalaga, adequate, tama, huwag tayong kulang sa tulog. Yan ang message ko sa inyo. Healthy lifestyle. Eat right, move more, sleep well. So parang magandang katawan natin, we enjoy eating, hindi tayo makasakit. Kasi tama lang ang timbang, hindi sobrang taba. At hindi kulang sa timbang. Ano po ang mai-advise mo sa mga magulang at tagapag-alaga para manumbalik sa normal na timbang ang kanilang mga anak o alaga na overweight and obese na, Doc? Bumalik sa normal na timbang. Oo. Depende sa age. Pag maliit, syempre ang magulang, madali magturo. Anak, kumakain, natitikim si mama ito. Tikim ka. Maliit lang piraso. Kung adolescents, mas malaki na ang bata, we also have to understand, hindi pwedeng tayo magsabi, anak, bawal ka kumain ng ganyan. Na anak, magtikim ka ito. Anak, taste mo, ito, uminom ka ng tubig bagong kumain. So we have to be understanding and we motivate, magturo, empower them para sila din matuto. So how to eat right. So drink water, turuan natin yung pinggan Pinoy at wag nating makalimutan galaw. Actually, ang physical activity, sabi ko, 1 oras kahit 2 minutes, 5 minutes, 1 araw, 24 hours, kahit 1 oras lang total, okay yun. Ang galaw, hindi lang sports lang. Pwedeng tulong sa gawaing bahay, pwedeng galaw ang kamay, paa, pwedeng sayaw. So, eat right, move well. So the parents have to understand the children. But start teaching them good eating habit at young age. Magsimula, baby, breastfeeding yung mama. Papasuso. Kasi ang breast milk na mami, mayroon antibody. Parang soldier, panglaban sa sakit. At kung nakaroon ng sakit yung baby, mas mabilis mag-recover. So start breastfeeding ang mami, tapos after 6 months, pwedeng ng complementary feeding, pwedeng pagtikim-tikim, konting banana, konting kamote, pag walang allergy, dagdag after 3 days, pwedeng mag-try iba in small amount. It might take 10 times before the infant get used to the taste. So we have to introduce. Kasi madalas sinabi ng magulang, ay, ayaw yun. Ayaw kumain, mami, 1 beses lang. Mabait ang bata. Mag-try ka in other form, kasama ng yung gusto niyang pagkain. Unti-unti, tiyaga tayo. So, start forming a good eating
healthy eating habit at young age. When they grown up, we have to understand they can eat everything, pero kung yung iba ayaw natin na unhealthy food, huwag madalas. Minsan lang. For example, we say, okay, pwede man kumain ng lechon? Pwede. Pero hindi araw-araw. Hindi tayo makasakit kung isang taon, isang beses, di ba? Pero you just have to know, sariling lahi, sa pamilya natin ba, mayroon bang mataba at mayroon bang lolo-lola o immediate family na matay sa sakit sa puso na wala pang 55 years of age, yung mga stroke, mas ingat tayo. So, we would teach to eat right, to move more, have a healthy lifestyle. So, understanding, motivate, empower. Ang goal natin, layunin natin, gusto natin malusog yung ating mga bata, ating anak, wag nila makaroon ng sakit na maaga. At yan lamang po, Doc. Maraming salamat po, Dr. Shoksan Chan Kua, Chief of Pediatric Endocrinology Section of Cardinal Santos Medical Center at Board Member ng Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity, sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong kalaman tungkol sa ating episode ngayon on child obesity. Maraming salamat, Doc. At dyan lamang kayo dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Kumainment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation, hindi lamang po ang asistansya, budget-friendly din po ang recipes na aming inihahanda para sa inyong kada linggo. Siyempre, basta masarap, healthy at affordable recipes ang hanap nyo, sagot yan ang nag-iisang recipe. Mga kanutrisyon, ihanda ng panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng ginisang ampalaya at malunggay with egg. Nakakagutom, di ba? But wait, bago tayo magsimula, huwag kalimutan ng ating food safety reminders upang masigurado na hindi lang masustansya, safe din ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis na tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linisin mabuti ang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Ngayon na ready na ang lahat, let's start cooking. Ang mga sangkap na kakailanganin ay 2 kutsarang mantika, 1 kutsarang tinadtad na sibuyas, 1 kutsarang tinadtad na bawang, kalahating tasa ng kamatis, hiniwa ng maliit, 4 na tasa ng ampalaya, 1 tasa ng dahon ng malunggay, 1 kutsarita ng iodized salt, 1/8 na kutsaritang durog na paminta, at 10 pirasong itlog na binate. Para naman sa paraan ng pagluluto, una ay sa isang kawali mag-init ng mantika, igisa ang sibuyas, bawang, kamatis at ampalaya sa loob ng 8 minuto. Ikalawa, ilagay ang malunggay, iodized salt at paminta. Gisahin muli ito sa loob ng 2 minuto. At ikatlo, ibuhos ang binating itlog sa mixture. Haluing maigi at takpan ito sa loob ng 3 minuto. At handa nang iserve ang ginisang ampalaya at malunggay with egg. Hango ito sa 2022 Menu Guide Calendar ng DOST-FNRI. Ang recipe na ito ay magagawa sa loob lamang ng 30 minuto at makakagawa ng 5 servings. At yan ang aking recipe for the week, Miss Jomai. Princess CJ Aguinaldo. Recipe Princess CJ, ano ba ang hinanda mong recipe sa amin ngayong hapon? Thank you, Recipe Princess CJ. Susunod na po ang inaabangan na tanong mo sa Good Cause segment.
Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang Si Mang Moy. Kumain number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang kumainment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Hindi lang masustansya, budget-friendly din ang recipes ang aming inihanda para sa inyo kada linggo. Basta masarap, healthy at affordable recipes ang hanap nyo, sagot na yan ni Recipe Princess Raquel. Ano ang recipe na ihanda mo para sa amin ngayong hapon, Recipe Princess Raquel? Mga kanutrisyon, ihanda ng panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng ginisang gulay with tinapa. Nakakagutom, di ba? But wait, bago tayo magsimula, tandaan ang ating food safety reminders upang masigurado na hindi lang masustansya, safe din ang pagkain na ating ihanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 segundo, gamit ang sabon at malinis na tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linisin mabuti ang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Ngayon na ready na ang lahat, let's start cooking. Ang mga sangkap na kakailanganin ay 2 kutsarang mantika, 1 kutsarang tinadtad na sibuyas, 1 kutsarang tinadtad na bawang, 2.5 tasa ng tinapa, hinimay, 5 tasa ng pinakbet, mixed vegetables. Ito ay ang talong, okra, kalabasa at sitaw. 2 tasa ng tubig at 1/8 na kutsaritang paminta, durog. Para naman sa paraan ng pagluluto, una ay sa isang kawali, mag-init ng mantika. Ikalawa, igisa ang sibuyas, bawang at tinapa. Ikatlo, idagdag ang pinaghalong mga gulay, tubig at paminta. At ikaapat, takpan ang kawali at hayaang kumulo sa loob ng 8 minuto. At handa nang iserve ang ginisang gulay with tinapa. Napakadali at napakasimple lang ng recipe natin ngayon, mga kanutrisyon. Kaya ano pang hinihintay nyo, itry na ang featured recipe na ginisang gulay with tinapa. Hango ito sa 2022 Menu Guide Calendar ng DOST FNRI. Ang recipe na ito ay magagawa sa loob lamang ng 25 minuto at makakagawa ng 5 servings. At yan ang aking recipe for the week. Salamat, Recipe Princess Raquel. Susunod na ang inaabangan na tanong mo, sagot ko segment. Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nation. We're back dito sa One Nutrition, One Nation. Marami ka bang tanong ukol sa pagkain at wastong nutrisyon? Isa ka rin ba sa mga nahihirapan na maka-achieve ng nutrition goals? Huwag mag-alala mga kanutrisyon. Basta pagdating sa pagkain, kalusugan at nutrisyon, bibigyan kasagutan namin yan sa ating segment ngayon. Ang tanong na sasagutin natin ay galing kay Miss Gigi, isang 38 years old housewife na may 7 at 8 years old na anak. Ang tanong niya ay, napapanood ko po sa TV na healthy daw kapag umiinom ng gatas ang bata araw-araw. Napasuso naman po sila noong maliit pa, pero ayaw na nilang uminom ng gatas na yon. Ano ba ang benefits ng pag-inom nito at hanggang ilang taon dapat painumin ng gatas ang mga anak ko? Maraming salamat sa tanong mo, Gigi, dahil 7 at 8 years old na ang mga anak mo ngayon, mahalaga talaga na magiging parte ng kanilang diet ang pag-inom ng gatas, lalo kung hindi naman ito pinagbabawal para sa kanila for medical reasons. Kung nung baby pa sila ay marami silang sustansya na kukuha mula sa breast milk mo,
Ngayon naman ay may mga importanteng nutrients rin silang makukuha mula sa gatas at iba pang dairy products na kailangan nila sa growth and development. Isa sa main nutrients na makukuha sa gatas at dairy products ay ang calcium. Napakahalaga na makukonsume ng sapat na calcium ang mga bata, lalo na sa panahon nito hanggang maging teenager sila. Sa panahon ito kasi nade-develop ang kanilang skeletal frame o ang kanilang buto-buto dahil makakatulong ito para maiwasan ng bone diseases gaya ng osteoporosis dulot ng katandaan. Dagdag pa rito, pwede mong bigyan Mami Gigi ng 1 basong gatas daily ang mga anak mo hango sa recommended servings ng Pinggang Pinoy for Kids at parehas lang ang rekomendasyon, 1 baso pa din habang sila ay lumalaki. Maliban sa gatas, Mami Gigi, maaari mo rin bigyan ng iba pang food products ang inyong mga anak na mataas sa calcium gaya ng keso, dilis, tokwa, tofu, butong gulay o yogurt. Sana nasagot namin ang katanungan mo, Mami Gigi. Good luck sa pagpapalaki at pagpapanatiling healthy ng iyong mga chikiting. Para sa iba pang katanungan, mag-comment lamang sa One Nutrition One Nation Radio Program FB page o sa Facebook page ng inyong mga Nutri-Square stations at sisikapin namin na masagot ang inyong mga tanong dahil ang tanong nyo, sagot namin. Dito lang yan sa One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. At 1 oras na naman ang talakayan ukol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon ang natapos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay marami kayong napulot na halaman kung paanong mas mapapangalagaan ang inyong kalusugan at ng inyong pamilya. Nais namin magpasalamat sa mga nakasama natin ngayong hapon. Maraming salamat kay Kayo Simonato, Training Specialist 2 mula sa National Nutrition Council para sa binahagi niyang latest updates tungkol sa Philippine Nutrient Profile Model. Pinasasalamatan din namin si Dr. Shoksan Chan Kua ng Philippine Pediatric Society sa pagbibigay ng kaalaman tungkol sa ating topic on child obesity and how to manage it. Maraming salamat of course sa ating recipe Princess Raquel at sa production staff Joshua De Vera at Pamela Dayan Yanga. Magpapahuli sa mga latest news and updates ukol sa tamang nutrisyon. I-like na ang One Nutrition One Nation Radio Program Facebook page at ang National Nutrition Council official Facebook page. Isama nyo na rin sa mga laging subaybayan ang First 1,000 Days PH Facebook page para lagi kayong updated sa mga gawain at programa ng National Nutrition Council. Hanggang sa muli, ito po si CJ Aguinaldo na tuwi na ay nagpapaalalang sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayo magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon ng formula, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One
kasama sa araw-araw mo. Hello, mga kasabay sa buhay! Bagsak presyo ba ang hanap mo? Because this August 30 to September 1, 2024, grab the exciting offers on our 3-day sale promo! Get up to 50% off on selected general merchandise items tulad ng laundry basket, food keeper, tumblers, mugs, and many more. Plus, may buy one take one offers pa. Na mga kasabay sa buhay. Huwag palampasin ang aming bagsak presyong offers exclusive sa ating mga royalty members. Kita-kits sa pinakamalapit na Prince Hypermart. See posters and printats for more details. At ano man ang kailangan nyo, sa Prince Hypermart, abot kayang presyo, lahat ng gusto mo. Prince Hypermart, serbisyong totoo, tara na punta na tayo. Prince Hypermart, groceries, household needs, payment service, sabay-sabay. Sa Prince Hypermart, kasabay mo sa buhay. D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaon pagpagamay. Kisulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gid ako ang pagluag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon. Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Amesco! What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? Amesco! Paano ang Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix? Amesco! Tama ang iyong narinig. Over 30 branches in Mindanao. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra at Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix sa iisang bubong. Basta Amesco, mas kompleto. Hanep pa ang serbisyo. Hindi mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa Amesco Drug Corporation. Diabetic ako for 12 years, katapos high blood, tapos na pneumonia. Saka maganda ang pakiramdam, magaan na sa katawan mula nung magkaano ko ng cleansing. Dati, nung pag-umpisa ko, natatakot ako. Pero nung malamang ko na hindi pala nakakatakot, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Hindi na ako nag-ano ng maintenance ng synthetic. Magpa 5 years na. Nakatulong talaga. Malaking tulong yan. Cleansing formula. Maganda. Salamat kay Doc Ed dahil kung wala itong na-discover niya, siguro wala na rin kami may mga sakit na dati malubha. Ako si Edna Bibero, taga Tanawan Leyte, 61 years old. Pruweba sa kaepektibo, Doc Alternativo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran. No approved therapeutic claims. The country's friendly station, Radio